Yon. Yon. Una, shoutout sa aking buhok. Okay na yan, no? Ayan mga kapatid, galing po sa ating Pinas News Insider. Ito ang title. Totoo nga, House Deputy Secretary General ni Romualdez binulgar, tinatagong baho. Ayan na naman, may lumutang na naman. Hindi nyo pa paiimbestigahan yan? May panibagong lumutang. Okay na, panoorin na ho natin ito ng sabay-sabay. Pinas News Insider, nasa description yan. Tara na! Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Alright, maraming salamat sa fiber ni Juan. I-play na ho natin anong meron dito. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sadyang totoo talaga ang kasabihan na walang baho ang hindi aalingasaw at walang lihim na hindi nabubunyag. House Deputy Secretary General sa ilalim ni dating Speaker Martin Romualdez tila ikinanta na sa publiko at paiimbestigahan na sa Senado. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimut. Wala silang lusot ngayon dito. Mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, isang gobernador ang dumulog sa Senate Blue Ribbon Committee para ipaimbestigahan ang umano'y malapit na kaalyado ni dating Speaker Martin Romualdez. At ito ang nakakagulat na balita na gumimbal sa lahat ng social media platforms, maging ang media o ang bias media, matapos na bulgar ang tinatago at questionabling yaman ng Deputy Secretary General ng Kamara sa ilalim ng pamumuno ni dating Speaker Martin Romualdez. Para sa buong detalye, narito't panoorin ang full video report. Isang gobernador ang dumulog sa Senate Blue Ribbon Committee para ipaimbestiga ang umano'y malapit na kaalyado ni dating Speaker Martin Romualdez. Narito ang balita ni MJ Mondihar. Nasa Senado ngayong Lunes, September 29, si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib para paimbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee ang isang issue na hindi may paliwanag na yaman. Target ng investigasyon, si Sofonias Ponyong Gabunada, na nagsilbi raw bilang House Deputy Secretary General sa ilalim ni former Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Hubahib, lumapit sa kanya ang mga kapitbahay ni Gabunada sa Tagum City na nagtataka sa biglang pagyaman nito. Wow, biglang pagyaman ha? Dati ka lang ganire, tapos biglang gulat sila. Uy, ano nangyari? Ba't biglang yumaman to? Ay, lalo na kung yung mga pinagkakakitaan niya hindi sapat para tawaging mayaman na agad siya, di ba? Baka may pangyayaring magic? Yung bahay niya doon sa Dara in Apokon, Tagum City, and napakalaking halaga kung tingnan natin. Kung i-evaluate lang natin, multi-million ang yung asset na yan. At na-acquired lang niya last 2023. Ang engranding property na ito sa Barangay Mapaang, Maco, Davao de Oro, iniulat din daw kay Hubahib na pag-aari umano ni Gabunada. Malaki ang nangyaring development. Parang 4 na eleganting bahay at may swimming pool na kinonstruct doon. So yung private resort na yan, malaki. Biruin mo, sa loob lang ng 3 years, yumaman ka ng sobra-sobra. Okay lang yung yaman, pero ito, putik mukhang matinding yaman to Hindi basta-bastang yaman to, parang hindi lang milyonaryo to, parang bilyonaryo to Yung budget at yan ay nakapangalan doon sa kanyang kapatid. At kung tingnan natin, wala naman ding negosyo at walang trabaho. Bukod sa mga property, nakarating din sa walang negosyo, walang trabaho, biglang yaman sa loob ng 3 taon? Ganun ba yun? Ganun ba yun? Gobernador na marami daw heavy equipment itong si Gabunada. Ang posisyon bilang House Deputy Secretary General. Teka. Bukod pa doon, may mga heavy equipment pa siya. Wow, ay may salary grade 30 na may buwan ng sahod sa pagitan ng 196,000 hanggang 202,000 pesos. Oh, malaki naman. Pero paano biglang yaman? Paano ka magkakaroon ng multi-billion dyan, ano? Bilang kaalyado ni Romualdez na ngayon na nasasangkot rin sa flood control kickbacks, ay pinasasagot daw ng mga taga Davao del Norte si Gabunada kung saan ang galing ang sinasabing assets na nauna lumabas sa isang major newspaper. Nakakahiya po sa probinsya. Dapat kumanta yan, ha? Parinig kami ng boses niya, ha?
Kailangan nang ituro niya yung mastermind. Mukhang malaki ding halagang nakain niya. Siya ng Davao del Norte na yung lumabas sa Manila Times ay yung mismong taga Davao del Norte, constituents natin, na sabi doon na ang dami na niyang properties ngayon na hindi naman tukma doon sa sahod niya sa Kongreso. Nauna nang tinawag ni Gabunada na false report, false information at false narrative ang mga akusasyon laban sa kanya. Git niya, ito'y politically driven at silipin niyo yung bahay niyan. Layong sirain ang kanyang reputasyon. Nilino naman Hubahib na hindi ito pamumulitika dahil mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos sa kanila na magsiyasat sa mga kahinahinalang proyekto. Ayun. Yes po, mismo ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsabi sa mga governors lahat nung pinatawag kami na kailangan maimbestigahan ang mga kahinahinalang mga proyekto ng national government. Nako, nilaglag kayo ni BBM. Agency like DPWH, NIA, and yung kung ano ang makita namin na mga irregularities, mga corruption issues, flood controls. Yung tipong sumusweldo ka lang ng 30,000 pero nagkaroon ka ng luxury car. Yan, mga ganon. Completing projects, bridges. Bago maging Deputy Secretary General, nagsilbi muna si Gabunada bilang Public Information Officer ng Davao del Norte. Git naman niya, hindi makakataka sa pananagutan ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan. Sa Senado po, dahil nasubmit ko na yung documents natin, ako po yung nakiusap sa Blue Ribbon Committee to urging the investigation of Mr. Soponia's Punyong Gabunada in aid of legislation. So yun po ang aking pakiusap para mabilis po na makita natin ang katotohanan. Yun. Nagipag-ugnayan naman ng SMNI News kay Gabunada para sa karagdagan niyang sagot sa issue, ngunit hindi ito sumagot. Hindi siya sumagot. Dapat ibalita rin to ng ibang ng ibang mga mainstream, di ba? Ano ba? Dapat ibalita to, no? Nakapagpigil ang taong bayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa balitang ito. Yeah. At ayon pa sa kanila, malabong bigyan nila ng panahon yan. Lalo na't madadawit ang pangalan ni Romualdez. Ayaw na nga yatang magpatawag ni Ping ng session sa Blue Ribbon Committee para sa flood control. Tiko mambibig niya, isa rin siyang kurap. Dapat hulihin na yang si Martin. Yung sinasabing ayaw ng magpatawag, hindi na siya nagbigay ng schedule kung kailan yung susunod. Parang gano'n ata eh. Ngayatang magpatawag ni Ping ng session sa Blue Ribbon Committee para sa flood control. Tiko mambibig niya, isa rin siyang kurap. Dapat hulihin na yang si Martin Romualdez at mag-explain sa Senate sa Ghost Project ng flood control at GAA insertion by CAM National Report. Walang kadikit si Martin. Tsaka po, bukod doon, halimbawa, napakulong na yung mga yan. Halimbawa, panahon na ng mga Duterte, no? Halimbawa lang. O kaya kahit hindi panahon, basta mapakulong lahat. Sama nyo na rin siguro kung mapatunayan yung presidente, may kaugnayan din, ano? Alam, pero kunwari walang alam. Yung mga ganun, hindi ko alam eh. Hindi ko alam, wala akong alam eh. Halimbawa lang naman, no? Tapos ngayon, yung mga protector o yung nagpo-protekta sa mga buaya, dapat panagutin din, no? Katumbas ng pananagot doon sa mga totoong buhaya. Kasi pare-parehas lang naman sila eh. Nagpapakinabangan sila eh, di ba? Na hindi naging bilyonaryo. Sobrang ginawa niyang pagnanakaw na suportado ni Soto at Lacson at Trimulya kasama ang majority ng Senado. Grabe kaming mga taxpayers. Napaka-generous naming magpasahod sa mga tauhan ng gobyerno. Biruin mo, nagbabayad ng tax tapos wala kang nakikitang mga development sa Pilipinas. Nakikita mo lang nagbibigay ng ayuda gamit ang tax ng mga nagtatrabaho. Bibigyan ng ayuda yung mga walang trabaho. Ayaw magtrabaho, no?
Grabe yan sa club. Ano kaya yung bahay na to? Grabe ang ganda. Pero karamihan sa amin, minimum wage earners lang. Di ba kayo nahihiya sa amin na hundreds of thousand na mga pasahod namin sa inyo, pero wala kayong naitutulong sa bansa? Puro pag nanakaw lang pala yung mga ginagawa nila, ano? Tama po, hanapin mga nagsiservisyo sa gobyerno na biglaan sa saksakan ng kayayaman. Dapat po mananagot sila sa mga kinasasangkutan nilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yes, maraming mansyon yan sa Mako, Davao de Oro. Salamat, Gobernador. Di ka natakot. Bawiin yan. Pera yan ng mga tao. Biruin mo, nagpapakahirap ka, no? Tapos, babawasan ka ng tax. Tapos, ipupunta lang dyan sa magandang ano, no? End quote. The executive and legislative branches. Ayun, siguro hanggang dito na lamang tayo, mga kapatid. Lagi nyo tatandaan, titingin tayo ng mga balita, update sa mga totoong nangyayari dito sa Pilipinas kasi hindi na ho ibinabalita ng mga bayarang media ito. Kaya tayo na lang din ang gagawa ng paraan para malaman natin kung totoo o legit yung mga bintangan dito. Siguro may mga iba dyan nagsasabi, fake news, hindi totoo. Mahal namin si Romualdez. Minsan lang tayo ulit mabubuhay, ha? Tandaan nyo yan. Minsan lang tayong mabubuhay. Kaya sinabi kong ulit kasi lagi kong sinasabi to. Minsan lang tayong mabubuhay, kaya dapat gumawa tayo ng mga mabubuti. Huwag puro kalokohan. Huwag mabibigat lalo na kasalanan. Dahil konti na lang ang nalalabi. Ang tatandaan nyo na, hindi na kayo nagbago mga magnanakaw kayo. Marami kayong masusunog kung talagang totoo yung nasa Bible. Napaparusahan kayo. Mga kadiri kayo. Sobra-sobra, gahaman kayo, no?